Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kabayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mabangpalang araw sa ating lahat! And welcome! Dito sa ating panibang episode, panibang balitaan, distinct channel sa Jalabert TV na kung sa makabayan, pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang mga issue panglipunan at mga nangyayari sa mundo ng politika. Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Wednesday sa ating lahat! Alright, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? How is your Wednesday morning mga kabayan? Nakapag-pray na bang lahat? Please, huwag niyo pong kalimutan na mag-pray always everyday. Napaka-importante ho yan. At lagi pong sinasabi dito na yung prayers ay very powerful ho yan mga kabayan. So kahit mga 1 minute lang po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ na ngayong araw ay gumising pa tayo. At saka magpasalamat rin po tayo sa mga blessings na ating na-receive araw-araw. Okay? So please, don't forget to pray always everyday. So before na mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, syempre i-greet mo natin ating mga kababayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Nandito sa lista mga kababayan, i-greet natin ng happy birthday si Ma'am Rosario Estoche. Hello ma'am, happy birthday. Also, i-acknowledge po natin at saka i-shoutout natin ating mga top commenters sa ating last vlog na kung saan marami silang binitawan po na mga comment mga kababayan. So kung gusto nyo lang po na mapabilang sa ating top commenters, damihan ninyo ang inyong pag-comment dyan sa baba, okay? So nandito sa ating lista mga kababayan, hi to Ma'am Amy Joaquin, Marcres Hernandez, Tamara Ruiz, Emelita Sumaylo Kilay, and Ma'am Arlen Pianar. So sila po yung top 5 commenters natin mga kababayan. Okay, so isa po sa pag-usapan ngayong araw. Alam nyo, I think nakita nyo na po yung bakbakan, napakainit po na nasagutan doon sa House of the Representative mga kababayan na kung saan, syempre, next ay yung part 2 nga pala, yung part 2 po ng hearing doon sa SMNI franchise na kung saan nakita ho natin doon yung sagutan ni Ka Eric versus doon sa mga congressman mga kababayan. Ngayon, ipapakita ko ho sa inyo yung buong kabuuan ng doon sa sagutan po sa House of the Representatives at saka after that mga kababayan, ipapakita ko rin po sa inyo yung time na cite in contempt itong si Ka Eric. Pero during po sa site contempt ni Ka Eric mga kababayan, meron pong ibinalita, ipinost po itong SMNI na kung saan hindi ko masyadong nagusto mga kababayan kasi nga dito sa post po ng SMNI, mukha yatang para sa akin mga kababayan, na mukha yatang niligaw dito kung ano talaga yung totoong ipinaglaban po ng ni Ka Eric mga kababayan. Meron kasi lang ginawa to na hashtags na kung saan parang taliwas po dito sa totoong nangyari mga kababayan. Mamaya papakita natin yan and also yung hearing mismo doon sa House of the Representatives para maintindihan natin mga kababayan. Also pag-uusapan rin po natin, meron pong good news na kung saan ang Pilipinas mga kababayan ay unti-unti na dito nakaka-recover tungkol dito sa usapin po ng inflation. Yes, ang taas po ng jump mga kababayan ng inflation rate natin, talagang nag-steady siya at saka bumaba po. And that is good news kasi meron talagang maganda po na outcome kapag mag-stay po or bumaba dito yung inflation dyan sa Pilipinas. Kasi kaakibat rin po yan mga kababayan kapag mag-stay po yung inflation sa Pilipinas, bababa rin po yung bayarin natin or yung presyo ng bilihin dyan sa Pilipinas. Okay? So, pag-usapan rin po natin yung movie tungkol sa Mama sa Pano kasi merong good news mga kababayan. And I know kasi nga si yung director at saka yung producer po ng Mama sa Pano ay pure DDS yung mga kababayan. Siyempre, ibalita natin dito kasi nga proud rin po naman si Sir Ivan na isang DDS at tungkol rin po dito sa movie po ng Mama sa Pano kasi nakita ko po the other day mga kababayan, ang ganda
siya talaga ng movie ng Mama sa Pano. Talagang siya, highly recommended po yan, Sir Ivan. You have to watch this movie para malaman natin ang totoong nangyari during po sa SAF 44 na issue, mga kabayan. Okay? Siyempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi itong meron dalang baon mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na magsama kabayan, siyempre, as usual, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin ito mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity Team supporters! And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga suki to sing channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre, i-acknowledge po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok to sing channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kabayan, so pasensya nga pala na nag-change skin na aking noo mga kabayan. Bakit Sir Ivan? Kasi nga ang sarap po maligo ng dagat mga kabayan. Alam niyo ba yung bahay ni Sir Ivan ay malapit na po sa dagat mga kabayan. Siguro mga 100 meters away lang, doon lang po nasa dagat na ho kami. So talagang masasabi natin dito na si Sir Ivan ay lumaki po sa dagat mga kabayan. Tinatawag nga kami noon, meron kasi akong grupo ng mga kabayan, mga friends namin dito na tinawag kami na Muruami noon. Totoo nga yan, Muruami. Pati yung buhok ko nun mga kabayan, hindi na kailangan ng pakulay. Kasi kulay na yung buhok ni Sir Ivan nun eh. So talagang memories kapag maligo ako sa dagat. Talagang maalala ko yung panahon po nung bata-bata pa si Sir Ivan mga kabayan. Ang hilig po natin sa dagat. So siguro dahil matagal rin po akong hindi nakaligo ng dagat, kaya nag-chin skin si Sir Ivan. So anyways, una sa ating pag-usapan ng araw mga kabayan, ito pong nangyari sa Facebook account ng PCSO. Kasi kung mapapansin nyo, kung papatahan nyo ngayon mga kabayan, yung Facebook account po ng PCSO ay sabi nila na-hack daw. Kasi maraming nakapansin dito na kung saan sa kanilang post mga kabayan, meron ng mga hubo-hubo. Napansin ba natin? Meron ng hubo-hubo mga kabayan. Yung mga, I'm not sure kung anong tawag dyan, yung parang tawag doon mga kabayan, parang daily pictures natin na ipinopost, pero nakikita ko yan sa mga ibang accounts, sa mga friends natin, yung separate picture mga kabayan. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya eh. So, merong nakapansin doon na netizen, gin-scratch yan mga kabayan, at saka ipinakita po ito through public, pero hubo kasi mga kabayan. So, kaya gin-blur ko na lang po. So, sa hindi pa ito nakakaalam, ang PCSO po na Facebook account na hack po ayon na taga PCSO. Okay? So, baliwalaan nyo mga kabayan, marami kasi talagang hubo eh. Anyways, next ating topic, I'm very proud to announce this, na yung movie na Mama sa Pano mga kabayan, I think 3 days ago, na posto nila ito or naging available na ito doon sa Netflix. Nag-number 1 ho ngayon mga kabayan. So yung movie na Mama sa Pano, siya ngayon yung nakasama ho siya sa top 10 movies. Siyempre sa Pilipinas, number 1 na po yung Mama sa Pano. So yung movie po na Katnel, yung I'm not sure kung anong title mga kabayan, yung House of Us yata yun, na movie po ng Katnel nila ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla, top 2 na mga kabayan. Nung hindi pa po nakapasok yung Mama sa Pano, or hindi pa po na-upload ng taga Netflix yung Mama sa Pano, top 1 po yung Katnel na movie. So nung pumasok na yung Mama sa Pano, nag-number 1 na mga kabayan. So I'm very proud at talagang highly recommended ho yan ni Sir Ivan na dapat panoorin nyo kasi nga ang ganda talaga ng movie mga kabayan. Pero alam nyo, I think napalitan na ho natin na underrated po yung movie na yan nung ipinalabas lang ho yan sa mga sinihan mga kabayan. Kasi nga during po sa pag-release ng movie
movie na to, that is December, I think, if I'm not mistaken. Not December, kalimutan ka lang movie or time na yun, na-upload yung or na-available po sa sinehan yung Mama sa Pano. Hindi siya masyadong napanood mga kababayan. 'Di ba sabi pa nga ng mga anti-Marcos o yung mga ayaw talaga sa mga Duterte at ayaw rin po dito sa mga Marcos, sabi nila nilangaw daw yung movie mga kababayan. Pero kung babalikan ho natin, maraming mga magagandang movie kasi yung nakasabayan po during po sa showing dun sa sinihan mga kababayan. So at least maganda dito ang decision po ni Atty. Topacio na i-upload niya dito sa Netflix kasi meron ho yung agreement mga kababayan between po dito sa Buratso yata yung production company ni Atty. Topacio. So maganda ang kanilang decision dito kasi nga maraming nakapanood dito na kababayang Pilipino na kung saan I'm very sure na talagang namulat na ngayon sa katotohanan mga kababayan. Dapat mapanood ho ito ng mga dilawan. At para masabi ng mga kababayan, kung after nila mapanood po yung movie na to, masasabi pa kayo nila na greatest president daw si Panot mga kababayan. Kasi yan lagi po ang sinasabi ng mga dilawan na greatest president daw itong si Panot. Pero after this, napanood nila yung Mama sa Pano, talagang tangin na. Ayaw kong mangmura mga kababayan. Ang pangit talaga eh. Talagang sarap pitikin sa tinga si Panot mga kababayan. Nakita ko nga sa movie na kung saan talagang sinagot sa dito ng mga sundalo mga kababayan. Yes, totoo yan. Talagang kaya nga sabi ko sa inyo, highly recommended ito. Dapat mapanood niyo po yung Mama sa Pano. Before tayo pumunta doon sa mga maitlang malita at talagang bakbakan po doon sa House of the Representatives sa Kamara Makabayan, ibabalita ko muna sa inyo yung update tungkol dito sa inflation sa Pilipinas. So, for more details, let's watch this. Isang buwan bago matapos ang taon, muling nakapagtala ang bansa ng pagbagal ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa o ang inflation. Ang mga pangunahing dahilan niyan, alamin natin mula kay Ryan Lesiges. Nakangiting lumabas mula sa Tandang Sora Market kanina si Nanay Evelyn. Sabi niya, kahit papano, nakakahinga ng bahagya ang kanilang bulsa dahil sa pagbagal ng headline inflation nitong buwan ng Nobyembre. Ibig sabihin, bumababa ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. Pero kailangan pa rin daw umano magtipid lalo pat magpapasko. Kaya naman tamang diskarte ang kanyang puhunan para kahit papano mairaos ang kanilang pang-araw-araw. Praying for that. Sana naman na bumaba na. Ang daming kawawa. Okay lang dun sa mga mikita. Paano naman yung isang kahig isang tuka? Nakakaawa yung mga nasa street. Nakikita ko yan. Lalo na pag may kargang baby. Sabi ng PSA, mas bumagal pa ang pagtaas ng presyo ng mga produkto o serbisyo sa bansa noong nakarang buwan. Naitala sa 4.1% ang headline inflation para sa buwan ng Nobyembre. Mas mabagal ito kung ikukumpara sa inflation na naitala sa 4.9% noong buwan ng Oktubre. Ang average inflation mula Enero hanggang Nobyembre 2023 ay nasa 6.2%. Sabi ng PSA, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ay ang mas mabagal na pagangat ng presyo ng food at non-alcoholic beverages. Partikular na bumagsak ang presyo ng mga gulay tulad ng kalabasa, cooking bananas at iba pa. Nakaambag din ang pagbaba sa transport sector at ang mabilis na pagbagsak ng presyo ng gasolina. Bumagal din daw ang presyo ng mga isda at iba pang lamang dagat at ang asukal na pula. Well, nakikita namin sa ating time series, wala tayo masyadong pattern na may seasonality talaga. Of course, ang isa sa mga influence would be yung external natin na shock like price of oil. Kung naalala nyo, malaki yung contribution ng transport dahil nung month ng November ay halos every week bumababa yung presyo ng gasolina sa diesel. Sabi naman ng NEDA, ang naitalang 4.1% na inflation rate itong buwan ng Nobyembre ay ang pinakamababang naitala sa nakalipas na 20 buwan. Hiling ngayon ang tulad ni Evelyn at ng iba pa nating kababayan, sana magtuloy-tuloy pa ang pagbagal ng inflation. Yung buntot at saka yung ulo pinahati ko na, isisigang ko yon, sasabawan, lalagyan ng gulay, kung ano ma-available na gulay, hindi mo pwede i-stock yun kasi kailangan maluto agad kasi masisira. Tapos yung mga gilit naman, ipiprito ko yan. Siyempre mahalaga sa amin dahil mahirap lang din kami.
ang pambili, makakita man konti lang, di, yun lang paano. Yung mga papiso-piso na mga discount, malaking bagay na po. Opo. Bakit po? Siyempre, mabili po pa sa ibang bagay rin yun eh. Ang NEDA tiwala na sa tulong ng tamang intervention, kaakibat ang tama at napapanahon na deployment trade policy, maiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa So isa lang pong ibig sabihin nito makaabayan, nasa magandang direksyon talaga yung Marcos administration ngayon. Tinutugunan nila yung mga issue makaabayan, lalong-lalo na sa mga bilihin. Kasi nga ang ginawa dito ng taga DTI at saka yung ibang ahensya natin sa gobyerno ng makaabayan, minomonitor kasi nila yung mga presyo natin diyan sa bilihin like sa mga markets, diyan po sa mall or sa mga stores. Kasi kapag hinahayaan ho yan ng gobyerno natin, tataas at tataas talaga yung inflation sa Pilipinas. Kasi nga kapag tataas po yung mga presyo ng bilihin natin sa Pilipinas, tataas rin po siyempre yung inflation po. So tingnan nyo, from 4.9 sa month of October, biglang nag-jump po to 4.1% makahabayan. Kahit marami pong sinasabi dito, yung mga anti-Marcos na wala talaga yung gobyerno natin, ang taas po ng bilihin po sa Pilipinas, hindi umepekto makahabayan. Kasi kahit anong gagawin na ito, paungot siya po sa Pangulo natin, kay PBBM, kahit anong mga sinasabi nito na mga nakakasakit talaga sa damdamin, yung mga sinasabi po ng sinasabi nila sa ating Pangulo, hindi po yan iniisip ng Pangulo natin makabayan. Bagkos ang ginawa niya, diretso lang ho siya sa kanyang trabaho, mini-meeting niya lahat po ng kanyang mga kabinete at ginawa nila kung anong karapat dapat na gagawin makabayan. So yan po ang nabaganda sa isang Marcos kasi maganda niya at talagang natugunan niya dito yung mga issue sa Pilipinas. Pero ang iba naman po na mga tao na medyo nagkaukok na yung mga pag-uutang makabayan, hindi ho nila yan makikita. Totoo naman talaga. Kasi nga, nagiging bulag na ho sila dito sa ibang mga nagbabalita na mga misinformations makabayan. Ayaw nila kasi dito na silipin man lang ng konti yung mga programa ng gobyerno natin, yung ibinabalita po ng mga vloggers na mayroong mga good news, ayaw kasi lang silipin makabayan. Nakafocus na ho sila doon sa isang vlogger na mapanira po. Yung mga paninira nila na walang mga basihan, yung mga paninira nila na puro na po kamaritisan makabayan. So yan po ang problema sa iba nating mga kababayan. Kapag nandito kayo sa channel natin, magiging well-informed ho tayo at malalaman natin yung totoong nangyayari sa Pilipinas. In terms po dito sa mga programa ni BBM, sa mga proyekto ni PBBM at dito na po sa ginagawa ng Marcos administration para tugunan yung issue sa Pilipinas. Okay? So jump naman tayo sa next topic na kung saan ipapakita ko sa inyo, my good news mga kababayan. Meron pong nahuli ang Department of Agriculture na smuggled rice at iba pang mga agricultural products mga kababayan. So, for more details, let's watch this. Higit 1,900 ang sako ng umano'y smuggled na bigas at iba pang agri-products na huli ng Department of Agriculture sa isang warehouse sa Quezon City. DA tiniyak na paigtingin ang operasyon at monitoring kontra smuggled ngayong Kapaskuhan. Si Clazel Pardilla sa sentro ng Balita Live. Audrey, binuksan ng Department of Agriculture Inspectorate and Enforcement ang isang bodega rito sa Quezon City na pinaghihinalaan na naglalaman ng mga smuggled na produkto. Nang pasukin ang warehouse na ito sa Barangay Paltok, Quezon City, tumambad sa DA Inspectorate and Enforcement ang sako-sakong imported na bigas. Smuggled umano ang mga bigas na galing Thailand, Myanmar at Vietnam na abot sa 1,900 sako. Tingnan natin sila ng mga kaukulang papeles, yung SPSIC ng mga imported na yun. So wala silang maipakita. So tinawagan natin ang Bureau of Land Industry at pupunta sila at ngayon hinanapan din sila ng Bureau of Land Industry ng SPSIC. Wala rin silang maipakita. Suspetsya ng DA ang mga smuggled rice na ito, posible umanong inire-rebag. May mga sako na sila doon ng local sinandoming na may mga ganon. Niloloko mo yung niyan. Yung taong bayan at umiiwas ka sa taxes. I-undermine yung local industry.
Papatayin niya yung local industry. Sa ngayon, pinaglas ng kinod ng BPI yung produkto. Nahuli rin ang libo-libong kilo ng puting asukal at nakumpiska ang kahon-kahong Pangasius filet at Indian buffalo meat na tanging mga institutional buyer o processors lamang ang maaring bumili at gumamit. Aabot sa 5 milyong piso ang mga nakumpiskang agri-products. I-issue ng show cause order ang may-ari at maaring maharap sa paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act at Food Safety Act. Magkakasunod na bodega rin ang binuksan ng DA at National Meat Inspection Service sa nakalipas na araw ngayong papalapit ang Pasko. Nasabat sa isang cold storage facility sa Navotas ang nasa 40 milyong pisong halaga ng smuggled na suckling pig o pangkutsinilyo na baboy at frozen na manok galing China kung saan may bird flu at African swine fever. Nakuha rin ang iba pang frozen na isda. Nasa wata ang bentahan ng 1.5 million pesos na Cara Beef hot meat sa strike operation sa Balintawak Market. Nasabat din ang aabot sa 200,000 pesos na Peking duck sa ginawang buy-bust operation sa Project 6 Market. Naka-heightened operation at monitoring na anilang NMIS ngayong malapit na ang Kapaskuhan. Yan, ramdam na ramdam natin makabayan na hindi po pinapatulog na ngayon ni PBBM yung mga smuggle, yung mga smuggler, yung mga hoarders. Kasi nga, di ba sinabi niya ng PBBM at talagang promise niya na sabi pa nga niya na bilang na yung araw ng mga smuggler makabayan. At meron po akong nakita na balita, I think the other day na pinangalanan na ng PBBM yung mga noted na mga smuggler sa Pilipinas makabayan. Pero hindi pa buo. Meron lang sabi sa noon, isang, I think congressman yata yung sabi noon, na sinabi na sa kanya, meron ng listahan yung mga talagang noted na yung mga membro ko dito na mga smuggler mga kabayan. Pero hopefully sana bukas or in the coming days, papangalanan ho yan in public mga kabayan. So that is good news talaga at hintayin ho natin yan. So dito, maganda po yung ginawa ng taga Department of Agriculture. Kudos dito sa taga DA kasi maganda po ang kanilang nagawa mga kabayan. So dapat rin talaga na araw-araw na i-monitor nila yung mga galawan po ng mga smuggler mga kabayan. Kasi nga yung mga smuggler, yung mga hoarder, yan kasi ang pasakit dito sa sa problema po ng bilihin sa Pilipinas mga kabayan. Okay? So before na mag-jump po, pumunta na tayo doon sa issue ni Ka Eric versus po sa mga congressman mga kabayan. I-shoutout muna natin ating mga silent viewers at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Isa-shoutout natin makabayan si Sir Lemuel Pasco, Princess Labra, Milagros de Rilo, Bayani P. Tobias, Aspernito, Jose Lornito, Angelita Holsinger, Bernardino Sorio, Maria Midasiplon, Elizabeth Glienke, Amy Joaquin, hi to Ma'am Teresita Bihasa, Helen Cabayao from Toronto, Canada, hi to Ma'am Emmy Yoshinaga, Leoncio Bagohin, May Santos, Maiti Baisa, Elma Banyaga, My Fun Time, Chris Jr. or Chris Jr. Nandito na po sa listahan si Ma'am Marilyn de los Santos, Alfredo Villaflor, Boss Estela, Daniel Galarpe, Len Gonzalez, Ramil Ruasa, and hi to Ma'am Ryan World Begins from Virginia, USA. So mga kabayan, para maintindihan natin lahat yung nangyari doon sa kamera, let's watch this. Mr. Chair, I just want to start off from where we ended last hearing with regards to the news that Jeffrey Celis mentioned in their program. Mr. Celis, are you with us today? Yes, sir. Yes, thank you. When we ended our hearing last week, the statements I released was that we were treading in very dangerous grounds as the resource person mentioned that his source emanated from the Senate. And I felt that it was important for us to determine who that source was because it was also determined in last hearing that the statements issued by Mr. Celis in his program was false. And if indeed it is from the Senate, interparliamentary relations between the House and the Senate are now
put in question. Because parang ang lumalabas, may nagli-leak ng hindi makatotohanang balita mula sa Senado patungkol sa House of Representatives. At nung December 3, if I may be allowed, Mr. Chair, Senate President Subiri issued a statement. And if I may be allowed to read, he stated, "I have no knowledge whatsoever of anyone from the Senate leaking information to any reporter on any House matter. Until the concerned resource speaker names a Senate employee, there is no reason to believe that these allegations are anything more than intrigues being sown to create controversy and fake news. We respect interparliamentary courtesy and would not want to put a rift in the strong partnership that we have with the House, with the leadership and the members of the House. I would suggest that the House continue their investigation until they get to the bottom of this accusation and press for the concerned person to reveal the name of their alleged source in the Senate. Otherwise, the House can cite them in contempt. If they can prove it's an employee of the Senate, then we will initiate disciplinary action on those involved." Quote unquote from Senate President Miguel Subiri. So now, Mr. Celis, I would just like to reiterate my question. The source, please. Mr. Chairman, honorable members of this committee, may I be allowed, please, to manifest a statement of clarification before I proceed to answer the question of Honorable Congressman J.G. Suarez, because I believe that the statement that I am going to make as an opening premise to the answer that I should be giving to the Honorable Congressman will settle everything and clarify before the nation a very important statement that I want to make. Mr. Chairman, may I be allowed, please? Before I allow you, I'd like to remind everyone that your oath Yes. has been administered in the last session, and this it will continue up to today. Yeah. So, you're under oath. Yeah. So, lahat pong sabihin po natin ay ang katotohanan. Yeah. Okay. Can I proceed, Mr. Chairman? Yes, you may. Mr. Chairman, Okay. Mr. Chairman, Yes, Honorable ako. meron pong katanungan si Honorable Suarez, di po ba? Opo. Hindi ba dapat sagutin lang ng resource person or witness yung katanungan muna Okay. bago siya mag-explain? Mr. Chair? Thank you for the reminder, Congressman Acop, sir. And to the members of this committee, I feel, and it is my right to state before this committee and the August Chamber of Congress, that this committee is not above the law. No one in government is above the law. We are a government of laws. I am protected under the SOTO law. I have the constitutional right. I requested per record that I may be given competent advice and assistance of a legal counsel, and such right is guaranteed by the Constitution. And such right is also stipulated clearly in Section 12 of the governing House rules pertaining to committee hearing and conduct of investigation. And even if I am not in a court trial, the right to seek out counsel advice and assistance from a counsel is a part of principle of due process, a principle guaranteed by the Constitution. And I believe before I'll answer any further question, may I manifest respectfully and humbly before this committee that all the statements, even after under oath, in the absence of competent legal advice and assistance previously, may be granted to be stricken off the record because I believe my constitutional rights were violated. Point of order. The answer manifestation of Mr. Celes is out of order. He is out of order.
because you cannot dictate in this house and you cannot move. Only members of you ask members of this house. Yes, I am explaining, sir. No, I am not moving. no, your manifestation is out of order. I am Do requesting. not picture out. No, I am about not the rules lecturing. of this I am committee standing and up for my right. Mr. I am standing up for my right. Remember, we might cite you in contempt. And so be it, Your Honor. You challenge us? Yes, if What's that the will question, be Mr. sin in the nation na walang karapatan ang mga invited guests dito na magpahayag, Your Honor, with due respect to you. Mr. Chair, Mr. Chairman, Mr. Chair, I'm moving for an out of order. And what's the position of the chair? Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Mr. Chairman, Chair, Sandali lang po. Chairman. Eric, may I explain why yes, the Honorable Akop is recognized and I understand yung sinasabi po ni ng ating mga ng ating bisita. Pero alam po ninyo, kung ang ginagamit niyo po ay yung hearing nung huli at wala kay representasyon, hindi po namin kasalanan. Kasalanan po ng mga abogado ng SMNI dahil sila mismo on record ang nagsabi na they are here to represent SMNI and not the anchors because dumistansya nga ho sila. Ang sabi nila, hindi po namin trabaho ang bigyan ng representasyon ang anchor. That's why nung humingi po kayo, ang pinaliwanag ko, hindi ho pwede sila magdepensa sa inyo. Dapat ho humingi kayo ng iba. Dahil hindi ho pwede sila ang magdepensa because they are on record. Under oath, ang sabi nila, kami ay abogado ng SMNI at hindi kami abogado ng mga anchor. Klaro po yan, Kyrick. Your Honor, if I may please. You cannot. You're not allowed. I'm going, yes. to explain why I cite him out of order. Because he manifested that the previous records, it is taken out of records, and as resource person, they are not allowed. For Your that. Honor, I am Please, going to be I am detained still in this speaking. chamber and I I am am still- submitting myself before the country in protest my Mr. Chair, Point of order, Mr. Chairman. Mr. Chairman, point of order. Mr. Chair, Point of order, Mr. Chairman. Order. Mr. Chairman, Okay. Pauline. Okay. There's a point of order, the Honorable Dan Fernandez. The Honorable Dan. Mr. Chairman, point of Mr. Chairman. Out of order is all about your manifestation to straighten out. Patapusin mo ako. The Honorable. Huwag ka may bastos. Patapusin mo ako. Mr. Chairman, I will just like to correct. I am not stopping him to issue statement. What I'm saying is, and what I'm pointing out of order is the manifestation that the previous statement and the previous record should be taken out of order. Mr. Chairman, Mr. He's Chairman. not allowed to do it. point of order. Honorable Dan Fernandez. For the point of order. May we remind the resource speakers and the members of this committee to observe the proper decorum. Correct. If the chairman acknowledge a certain personality, let him speak and Yes. don't interrupt Correct. the members of this committee while Correct. the member is given the right to speak. Maraming salamat po, Mr. Thank Chair. you, the Honorable Chair. Dan Fernandez. Honorable Akop is recognized. Mr. Celis, please be reminded that in this committee and this house, we have rules to follow. Hindi po ba namin sinusunod yung mga rules? Matanong ko nga po. Yes, sir. I feel that and is my... I would like to remind you that these rules are supposed to be followed by members of this committee and by the witnesses or resource persons to be present. And one of these rules is that before you can speak, you ask permission from the chairman. Kami nga, hindi kami nagsasalita na walang permission yung chairman. You better follow that rule. Otherwise, baka mapilitan akong gawin yung hindi ko dapat gawin. Thank you. The Honorable. Mr. Chairman. Mr. Chair,
Well, I think the Honorable Ace Barbers. I was raising a point of order earlier, but I'm Congressman sorry, I Ako- didn't hear you that. It's okay, My Mr. apologies. Chairman. Mr. Chairman, kasi gusto ko lang i-refresh yung memory ng ating resource person na no one is curtailing your right. In fact, kaya ka nga nandito, binibigyan ka ng panahon, ng oras para magsalita. But do not play to the crowd saying that your rights are violated in this committee. It's not. Tayo ay nasa demokrasya, di ba? I believe you were a former member of the NPA. Di ba? And alam mo kung ano yung pinaglalaban natin dito, di ba? So, never, ever insult the committee, much more any of the members of this committee. Kasi medyo yun ang affront. Yun ang affront sa amin. And do not challenge us to do what we feel is right to do to you. Because you might not like it. There was a question raised by the Honorable Suarez. Alam po ninyo kay Rick, kung meron po kayong karapatan, may karapatan din pong committee. Lahat po tayo may karapatan dito. So, ang tanong ho, yes or no? May tanong ho si Congressman J.J. Suarez, huwag na ho natin pahabain. Yes or no? I will refuse to answer, Your Honors, not because I disrespect this committee, but I will invoke my right guaranteed by the Constitution because I believe this committee cannot be above the law, especially the Constitution. Can I just Honorable say, J.J. Suarez. Yes. What right is that you are invoking, Mr. Selig? The Bill of Rights. The Bill of Rights guarantees me for the guarantee of due process and even the SOTO law and even the House rules. Yes. Constitutionally guaranteed rights, Your Honor, Mr. Yeah. Chairman, cannot Mr. be violated by any branch of the government. Kay Eric, may katanungan. Is that Mr. clear? Mr. Alam po ninyo, kay Eric, meron ba kayo kasamang abogado na yun? May I answer? Opo. That's why I am requesting since last hearing that I may be given the counsel. Now, Alam po I will ninyo- hire Alam niyo, if you keep going back last year, ang tanong ko na yun. Attorney Mark Tolentino and Attorney Rolex Soplico as my personal choice Okay. to do So, legal counsel. everything for me. that you say now is guided by your lawyer, who's also here. Not yet, sir, because they are not, Mr. Chairman, permitted and granted authority to be recognized as my legal counsel. That's why I'm requesting. I'm hiring today, this afternoon, Attorney Mark Tolentino and Attorney Rolex Soplico. Are the lawyers accepting that mandate? Because you remember, in the last hearing, you manifested that you are not representing Ka Eric and the anchors because of the disclaimer issue. Are you accepting? I'm accepting, Your Honor. Attorney Rolex Suplico. I am accepting, Your Honor. Okay. So thank you very much. So everything that will be said, no, Ka Eric, may abogado na po kayo. Yes or no? May I request again, Yes. Congressman Honorable J.G. Suarez, to rephrase the question, Ayun. please. Now, with the presence of your lawyer, it's just a little bit ironic that in the past few days you've been on air talking about the hearing, talking about your opinions on about the hearing, and together with Attorney Mark Tolentino, I think there was a few episodes na magkasama pa kayong dalawa. So you're very vocal and you're very opinionated about your position. And last hearing, I just want to remind you, you apologized to the committee because the statements that you issued in your show, kasama ang bayan, tama po ba yun? Yes, Your Dapat Honor. kasama ang bayan. Humingi ka man ng paumanhin dahil yung sinabi mong 1.8 billion ay walang katotohanan. Inamin nyo yun. Ngayon, sinabi mo, ang source mo ay galing sa Kongreso. Sinabi ko mula sa House of Representatives, ang sabi nyo po ay hindi po House. Dalawa po yung House, Congress at Senate. Sinabi nyo, kinonfirm nyo na lalaki na taga-Senado. Ngayon po, naglabas na po ng statement, mismong Senate President na ang nagsasabi, hindi na ito nanggagaling sa amin, although I am pressing hard that I want you to reveal that source because we want to find out
the truth, Mr. Celis. The truth, and nothing is more important than the truth. So I'm asking you nicely, who is your source? May I qualify, Your Honor, Mr. Chairman? May I be allowed to speak? Yes, but before that, I'd like to remind you and the lawyers that under Section 13, the participation of counsel in this hearing for the witness during the hearing and while the witness is testifying shall be limited to advising the legal rights of the witness. Is that clear, Attorney Tolentino and Attorney Suplico? Yes, Your Honor. That will only limited to that. Wala ho tayong coaching dito, ha? Yes. Eric. Yes, sir. Thank you, Mr. Chairman, for the recognition. Any publisher, owner, or duly recognized or accredited journalist, whether reporter, writer, contributor, opinion writer, editor, columnist, manager of media, or other media practitioner involved in the writing, editing, production, and dissemination of news or mass circulation of any print, broadcast, wire service organization, or electronic mass media, including cable TV, television, and its variants, cannot be compelled to reveal the source of any news item, report, or information appearing or being reported or disseminated through other or the said media which was related in confidence or reported in confidence. Above mentioned media practitioners, unless the court or the House of Representatives or the Senate or any committee of Congress finds that such revelation is demanded by the national security of the state. Well, I will have to answer first the position raised by the witness. Ang unang po sinabi nyo, accredited journalist. Kayo ba'y accredited journalist? Eric, kayo po ang tinatanong po. Kayo po ba'y accredited journalist? The accreditation or the license to practice journalism does not require any particular organization or government entity to give us license or accreditation for broadcast. If you are referring, Mr. Chairman, to KBP, membership to KBP is voluntary. KBP is not an absolute regulatory power for broadcast. So ano We are like an NGO and private organization. Ano pong basihan nyo, basihan ng provision niyan, nung sinabi niya kailangan accredited, kayo nag-cite ng batas. Kayo nag-cite ng prohibition. Mr. Chairman, Accredited journalist, hindi ho kayo, sino dapat mag-accredit sa inyo? the Semina is an accredited and franchise-granted media. And therefore, the prerogative in the decision for editorial decision who can broadcast or cannot broadcast in their station rests with the franchise granted to them. Therefore, hindi po kami required na maghingi ng pahintulot sa gobyerno na mag-broadcast kami doon. Dahil kami po ay bahagi ng isang media organization na may legitimate existence as granted by franchise. Yes, but remember, may disclaimer. Ang sabi ng SMNI, hindi po nila pananagutan ang gagawin nyo. At hindi na nga raw kayo empleyado, sabi nila. So, ergo, hindi ho namin agad-agad kaya tanggapin yung inyong mungkahi. Pangalawa, I would like to remind you that this is a house inquiry which is provided for by the SOTO law. And third, tatanungan ko, security of state, binanggit nyo. Ano po ibig nyo? Ito ba yung security of state? Tingin nyo itong issue to? Which is an exception? Ang 1.8 billion na pagtatanong ko po, Your Honors, Mr. Chairman, ay hindi po threat to national security. Kapag ito po ay tinatanong ng mga media practitioners at ng mamamayan patungkol sa tamang pangangalaga sa pondo ng bayan. And I believe Congress is not exempted from public transparency and accountability in the disposal of public funds. Alam po ninyo. It is not an issue Mr. Chair, I think I national still have security. the floor. Yes. Yes. Huli ang katanungan. Alam po yung security of state sa amin. Ito po yung sinabi nyo na empleyado ng Senado ang nagbigay. Sa amin, yan po ay seguridad ng ating institusyon, seguridad ng ating bayan. So, kaya po, ito po ay hindi nyo po pwede i-cite ang SOTO law. Mabuti po,
malaman niyo na po ang posisyon. At ito'y pinag-aralan po natin, may abogado po kayo, meron din po kami mga abogado rito, may mga researchers po kami. At ang SOTO law ay hindi po applicable dito sa sinasite nyo. Sa tatlong tinanong ko, pare-pareho, hindi ho pa pwede yan. The Honorable J.J. Thank you very Suarez, much. you are recognized. So thank you very much, Mr. Chair. So let's just go back to points that already been established. Number one, the statement that you issued were false. You admitted it and you apologized for it last hearing. Number two, you mentioned that your source is from Senate. And Caselis, Mr. Celis, the law that you have just stated that you sought to use to protect your right and not to reveal your source apparently has been ruled cannot be applied. So therefore, I'm asking you again, dahil may kinalaman na may mabigat po ang kinalaman ang repercussions nito You're talking about interparliamentary relationships between the House of Representatives and between the Senate. And none other than the Senate President has already issued a statement about this. So I don't think you see the gravity of the statements that you have issued between both houses in Congress. Now, Mr. Celis, for the last time, please identify your source. Mr. Chairman, may I be allowed to answer? Mr. Chair, this is the fourth time I asked Mr. Celis this question. And every time I asked him his question, ang laki ng introduction, wala pa rin yung sagot. Pwede po ba this time, pag pinagbigyan natin siya magsalita, sabihin niya na po yung pangalan? Kasi kung mag-introduction lang kayo, tapos i-cite nyo na naman, dinisalaw ko na. Sinasabi ko na hindi namin kayang tanggapin yung SOTO law for this particular issues, and we provided the basis for that too. Sa mga binigkas yung provision, doon ko mismo hinugot ho yung argumento namin. Ngayon, kung hindi ko yung sasagot, we will not allow you anymore. Kasi nagre-request si Congressman Suarez ng kasagutan, pangalan ang kailangan niya. So I will not answer that question because I believe Congress does not have the right to interpret laws. Okay. It is with Congress to pass laws, not to interpret laws. Mr. Chair. I make back my statements previously. Mr. Chair. Okay, the Honorable Toby Chanco is recognized. Mr. Chair, in the sense of fairness, since we really want to know the source, para malaman natin kung ano talaga yung pinagkakalat nito, would we allow Mr. Celis, Eric, to reveal the source in executive session? Would the chair allow? Yes, Eric. It's an executive session, an option for you. There's a suggestion by the Honorable Toby Chanco of Navotas na kung ayaw niyo po sabihin sa harap ng camera at sa publiko, okay lang ba, executive session? We will call for executive session now. Para lahat ho ng options ay binigay na po namin sa inyo. Eric. That would be very dangerous for other media practitioners present here because it will create a very dangerous and negative precedence on the protection of source provided by law. I will refuse still. Salamat po. Mr. Chair. Po tayo. The Honorable Toby Chanco is still recognized for a follow-up question. No, I just wanted to manifest that the reason that we're suggesting an executive session is to show na tayo naman, hindi naman tayo na binibigyan natin siya ng pagkakataon na i-reveal. Kung talagang gusto niya pangalagaan, at least an executive session. But it seems ayaw niya pa rin po, Mr. Chair. Mr. Chair, it is very clear that Mr. Celis does not want to answer the question to reveal the source, whether in this inquiry or in executive session. So therefore, Mr. Chair, under Section 11, the power to contempt, letter E, grounds for contempt is for a resource person
refusal to answer any relevant inquiry. Actually, Mr. Chair, Mr. Celis has already violated two provisions of Section 11. The first one, acting in a disrespectful manner, and the second one, which is very more important rather, is his refusal to answer the question in a relevant inquiry. On this note, Mr. Chair, I move to contempt, to cite for contempt Mr. Celis for on these two grounds under Section 11. So move, Mr. Chair. Second the motion. There's a motion, duly seconded. Any objections from any member Mr. Chairman, of this committee? There being no objections, on a unanimous vote, Mr. Chairman. Eric is cited for Mr. Chairman, may I be recognized? Ask the Sergeant of Arms to please Mr. Chairman, take on Mr. Chair, Eric. Mr. Chair, Mr. Chairman, Mr. Chairman, can we request the Sergeant at Arms to Mr. practice his responsibility after the hearing? Because there's still other details that Mr. Chair. Mr. Chair, point of order. The motion was for Mr. Celis to be cited in contempt. And I think there's supposed to be a second motion. Yes. No, the motion should be for him to be detained. Where? Because under our law, the contempt of the committee shall be deemed contempt of the House. The person cited in this section may, upon order of the committee, be detained in such place as the chairperson or acting chairperson may designate. In other words, we have to decide where to detain him and for how long, Mr. Chair. That's supposed to be the second motion. Mr. Chair, I believe with regards to the duration, it will be up to this committee to decide, and of course, to Mr. Celis, kung kailan po nyo sasagutin yung tanong natin, and then maybe we could lift the contempt. But as long as hindi pa niya sinasagot yung tanong natin, the contempt will remain. May I move that Mr. Celis be detained for being cited in contempt for violation of Section 11, Paragraph C, refusal to answer any relevant inquiry by the members of this committee for a period of 30 days. The reason why we cited Mr. Celis for contempt is because he does not want to answer the question. That is precisely why he violated paragraph C. So why will we give him a timeline kung kahit na hindi pala siya sumagot? Papalabasin natin si Mr. Celis. The reason why we cited him for contempt gusto nga natin nasagutin niya yung relevant inquiry natin, nasagutin niya kung sino yung source niya. So I believe that we should not give a timeline, Mr. Chair. After citing the jurisprudence, Mr. Chair, I submit to the wisdom of this committee. Okay, so before ko ibigay sa inyo yung aking observation, mga kabayan, tungkol dito sa nangyaring hearing dyan sa Kamara, kasi honestly, naintindihan ko po yung side ni Ka-Eric, mga kabayan. At saka, aside from that, naintindihan ko rin po yung side po ng Kamara, kung ano lang ibig sabihin or kung bakit nila pinipiga itong si Ka-Eric, mga kabayan. So before that, ipapakita ko muna sa inyo yung video na kung saan yung inihatid na po si Ka-Eric doon sa kanyang kanyang selda, mga kabayan, dyan po sa Kamara. At may napansin ako dito sa video po na gin-present ng SMNI, mga kabayan. So for more details, let's watch this. Maliwanag po na ito'y kangaroo court, paglabag sa konstitusyon at saligang batas. I can be interviewed, brother. Hindi po kayo korte. Hayaan mo ko magsalita. Karapatan po ng mamamayan ang ipinagtatanggol dito. Ang konstitusyon ay bahagi ng batas, pinakamataas na batas ng ating bansa. I will be detained for life, so be it. I will stand for my right. Otherwise, I will lose my right and the people's rights.
Honestly, bumilib ako dito sa prinsipyo po ni Ka-Eric Makabayan. Maprinsipyo talaga yung tao na yan. Pero magkarapatan rin po siya na hindi niya ito sasabihin kung sino ang kanyang yung nagbigay sa kanya ng informations. Kasi nga napakadelikado rin po naman Makabayan. Aside from that, mamiligro po yung buhay ni Ka-Eric dito. Totoo naman talaga yan kahit meron kang mga CCTV dito ng informations na hawak, 'di ba? Ang life natin medyo nasa problema ng konti Makabayan, 'di ba? Pero dito sa sa inilabas kasi na video ng SMNI doon sa Twitter Makabayan. Kung napapansin niyo po diyan sa baba, meron silang inilagay dito na captions na Ka-Eric, if I will be detained for life, so be it. I will stand for my right. #laban kasama ang bayan. #press freedom. Di ba hindi po para sa akin ito lang aking opinion Makabayan na para sa akin mali yung inilagay na hashtag ng taga-SMNI Makabayan. Bakit press freedom? Unang-una ang nakalagay po ang nakita natin sa video si Ka-Eric na nagsasalita Makabayan. Pero bakit na ilagay na hashtag press freedom? Which is supposed to be hindi naman kasi journalist si Ka-Eric Makabayan. Dapat inilagay nila sa hashtag freedom of speech. Hindi dapat po press freedom. Kasi kapag press freedom Makabayan, we are referring to the journalist or yung mga news anchor Makabayan. Di ba? Correct me if I'm wrong. Dapat hashtag freedom of speech kasi meron tayong karapatan po na magsalita Makabayan. Yun po ang dapat ginamit ng SMNI. Okay, so babalikan natin po yung hearing doon sa Kamara. Ang point kasi ng taga-Kamara Makabayan, yung mga congressman, di ba pinipigan nila dito masyado si Ka-Eric. Nakakaawa ng Makabayan si Ka-Eric. Pero gusto rin po naman kasi malaman ng congressman kung sino yung source ni Ka-Eric na nagbigay sa kanya ng informations na mali-mali rin naman po. Kasi nga yung source na yon, di ba sabi niya from the Senado. Pero sinasabi rin po kasi ni Ka-Eric sa previous nila na hearing Makabayan na yung kanyang source dyan sa Senado nagbibigay na sa kanya ng information sa panahon pa na nandun pa siya bilang isang NPA Makabayan. Di ba? Napakadelikado po. Isa kang government employee, nagbibigay ka ng mga sensitive informations doon sa isang tinatawag natin na enemy of state Makabayan, yung mga salot ng lipunan or yung mga NPA. Di ba? Delikado ho yan. Meron pong isang congresswoman na nag-file ito ng resolusyon para isuspende yung prangkisa ng SMNI. Unang-unang wala naman kasing kinalaman dito yung SMNI Makabayan. Kasi nga, during po sa programa ng Laban Kasamang Bayan, meron sila inilagay doon na disclaimer. Yung disclaimer na yon ay walang kinalaman doon sa mga anchor, yung mismong pamunuan po ng Network Makabayan, yung SMNI. Klaro naman ho yan. Pero dito, yung pag-file dito ni Nograles, kasi si Nograles yung nag-file dito ng resolution Makabayan, hindi ko talaga gustuhan. Bakit? Kasi yung SMNI, bakit naman natatanggalap ng prangkisa? Inakatulong rin naman po yung SMNI sa paglahad dito ng informations na hindi natin nakikita sa ibang mga network Makabayan. Totoo naman talaga yan, lalong-lalo na yung Laban Kasama ang Bayan, marami silang naitulong dito sa gobyerno natin. So dapat sa akin, hindi kailangan natanggalan po ng prangkisa yung SMNI. Dapat ang kasuhan dito si Ka-Eric ng Makabayan. So anyways, shout out po natin si Ma'am Carclia, si City Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Lentic Power Force Team. Nandyan rin po si Tita S, Aiko, si Pac, si JCC, Elzar, Caitlin, Wenzel Paises, si Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tatay Amik, and Tatay Jackford of Jackford's family. Kasama rin po natin si Ma'am Evelyn Garcia, Jillian Quezon, Erickson Tesmo Vlog, Ashen, hi to Jeriel Rafael and Jim Rafael Tulen from Rodolfo Randada Rabor, hi to Ma'am Marilo Bidarik and Gloria Santera from Bacoor, Cavite. So yan po ating mga nakalap ng mga balitang ngayong araw Makabayan. Kung nakaabot ka po sa portion ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa amin ang liwanag ng isang bagong umaga.
Ngayong maghapon, iligtas mo kami sa anumang masamang pagnanasa. Matuunawa ang aming pag-iisip, pananalita at asal na makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo mapagsawalang hanggan. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang